Mabuhay! Ako po si Catriona Gray, ang inyong NCCA Arts Ambassador. Inaanyayahan kayong manood at tumutok dito sa Padayon, the NCCA Hours, mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3 ng hapon. Halina't ma-inspire sa mga kwento ng pag-asa, makisaya sa kwentuhang puno ng kaalaman, at matuto sa ating sining at kultura. At para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCA Official. Muli, ito po si Catriona Gray. Padayon na, sulong na! Ang mga opinyon, kuro-kuro at pananaw na ipapahayag ng mga panauhin at mga tagapagdaloy ay hindi sa programa, sa pamunuan o ng ahensyang ito. Tamang kaalaman, tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas at ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Isang makulay at masayang hapon sa inyo mga kapadayon. Yung bagmamalem tayo amin, apo maayong hapon. Handa na naman ba kayo sa isang oras na puno ng balita at kwentuhan tungkol sa ating sining at kultura? Mga partners, ano ang aabangan ng ating mga kapadayon? So mga partners, mga kapadayon, eto na ang ikalawang bahagi ng pag-ikot natin dito sa Manila Art. At sa ating walkthrough, bibisitahin natin ang exhibition ng isang famous glass sculptor ng ating bansa, si Ginoong Ramon Orlina. Wow mga partners, excited ako dyan! Yes. Ramon Orlina! Of course! At syempre, bawat painting, bawat artwork dito sa Manila Art ay may kwento. Ngunit bago ang lahat ng yan, inaanyayahan namin kayong lahat mga kapadayon na humabol na magsumite ng inyong nominations para sa Gawad sa Manlilikha ng Bayan o GAMABA. Para sa mga detalye at impormasyong kailangan ninyong malaman, panoorin ang munting patalastas na ito. Ang Gawad sa Manlilikha ng Bayan ay pinangungunahan ng National Commission for Culture and the Arts. Sa pamamagitan ng GAMABA Executive Council ay nagsasagawa ito ng paghahanap para sa pinakamahusay na tradisyonal na mga artista ng bayan na nagtataguyod ng mga programang tinitiyak ang paglipat ng kanilang mga kasanayan sa iba at nagsasagawa ng mga hakbang upang maitaguyod ang isang tunay na pagpapahalaga at pagmamalaki pa rin sa ating mga kababayan tungkol sa henyo ng manlilikha ng bayan. Ang pagsumite ng mga nominasyon ay bukas hanggang February 12, 2021 at maaring isumite sa sumusunod na address. Para malaman ang kumpletong impormasyon at iba pang mga detalye para sa nominasyon ng Gawad sa Manlilikha ng Bayan, maaari kayong makipag-ugnayan kay Rosh Severo sa gamaba@ncca.gov.ph
o bisitahin ang NCCA website sa www.ncca.gov.ph. Oh, mga kapadayon, ano pa ang hinihintay ninyo? Mag-submit na kayo ng nomination para sa Gawad sa Manlilikha ng Bayan o GAMABA. Ang lahat ng yan, dito lamang sa inyong paboritong online program tuwing alas 3 ng hapon. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Pagpapatuloy ng ating episode, tampok ang Manila Art 2020 dito sa SMX Convention Center sa SM Aura, ay makikipagkwentuhan tayo sa utak ng mga obrang nakapaligid sa atin ngayon. Naisip nyo na ba na posible palang umukit ng mga obra gamit ang salamin? Hindi lang ang mga bintana, windshield ng sasakyan at baso ang maaring paggamitan ng material na ito. Kaya wag na nating patagalin pa. Ang ating binisita dito sa SMX ay walang iba kung hindi ang pioneer sa bansa at internationally acclaimed glass sculptor, si Ginoong Ramon Orlina. Magandang hapon, Sir Ramon. Magandang hapon sa inyo lahat. Welcome po to Padayon. Sir, kamusta po tayo ngayon? Very, very well. And thank you. Yes, sir, you're looking good. No? Kasalukuyan po tayo nandito sa inyong exhibition. Sir, ngayong panahon ng pandemya, dati po, di ba, nagkakaroon na po tayo ng ganitong klase ng exhibition. Yes. Ngayon ho na panahon ng pandemya, ano ho yung kakaiba naman sa experience na ang exhibit natin ay sa ganitong panahon siya ginagawa? Actually, meron kami advantage ng mga artists. Kasi we can do it in our house, in our home. So actually, we don't have to go anywhere, no? So magagawa namin yun. Would you believe, maraming pang umu-order ngayon. So sir, noong panahon po ng pandemya, yun po ang mga pinagkaabalahan natin, marami pa rin po tayong mga order na natanggap. Yes, hindi naman nagyayabang. Madaling communication. Sir, siguradong interesado ang ating mga kapadayon sa kwento ng inyong buhay. No? So sir, siguro po para sa kaalaman ng ating mga manonood, maaari niyo ho bang ikwento sa amin ang inyong kabataan, yung kabataan ng isang Ramon Orlina? Kasi nung elementary ako, nasa San Sebastian College ako, sa Manila ako mag-aaral. Nung high school naman ako, napunta ako sa Batangas. So iba-iba ang experiences ko. Pero mahilig ako sa mag-innovate nung una. Ayoko gumawa ng baril-barila na ganito. Gumagawa ako ng sarili kong baril. Kung minsan puputukan pa nga ako ng kakamukha ko. Ba't yun, natututuhan mo, di ba? Pagdating naman sa Batangas, mas maganda naman ang aking experience doon. Nagkameron ako ng some sort where I belong. Kasi doon ang ng mother and father yun. Pero marami akong experience sa ginagawa ko nung bata ako, ng ibang klase, ng ginagawa ng iba. Kumbaga nung bata pa lang kayo, sir, talagang gusto niyo mga unique ang mga ginagamit niyo na kayo mismo ang gumagawa. Yeah. So nung bata pa kayo talaga, sir, nandoon na yung pagiging artist po ninyo. Hindi naman sinasabi kung pwede na artist yun. Merong innovation ng dating. Innovation sa yun nga. Kasi maputukan ako or what. Basta kaibang ginagawa ko. So yun. So sir, kailan po nagsimula na natuklasan nyo yung interest nyo sa art? Mabuti ang mother ko kasi medyo napansin niya na magaling ako mag-drawing. Mahiling ako sa Filipino comics, Tagalog classics, yung ano ha. Tapos
uncle ko, si Jim Fernandez, gumagawa ng suma. Yung suma, uncle ko yun. Kaya nakita ko, malapit lang bahay namin sa kanya, nakikita ko siyang gumagawa ng drawing. Kaya from una, nakikita ko paano pag-drawing ng picture. Sabi nga ng mga kaklase ko, ba't ka ba naging artist? Pare-parehong arkitekto tayo, di ba? No? Sabi ko, kasi basic ng talagang drawing or art is drawing. Na nagamit ko rin sa aking ginawa. Natapos ko pala is architecture. So, Hindi fine arts. hindi fine arts. Pero mga 10 years old ako, ang mother ko mahilig magsimba. Palagi kami nasa Quiapo. Pagpunta ko sa Quiapo, makikita ko trabaho ni Abueva. Hindi ko pa kilala kung sino si Abueva eh. Wala naman nakapirmang Abueva dun sa Manchester. Pero nung doon nag-high school na ako, ang nagustuhan ko yung tawa ni Nakpil na architecture. Wala pang mga ate noon, di ba? Nakita ko yung tall building na bago. Modern architecture ni Nakpil. Nag-graduate ng Harvard. Nung pumasok ko ng architecture, siya ang dean. So sir, masasabi po natin talaga pong nasa dugo po ninyo ng inyong angkan yung arts o singing. Yeah. Marunong. Kayo po ba, mahilig po ba kayong kumanta rin? Sa hobby, musika? Yeah, I play the piano. Wow, music talaga. Mga partner, nagulat ako dahil talaga napakahusay managalog ni Sir Ramon. Yung pala'y talagang purong Tagalog. Batanggenyo, Alae. Sir, paano po kayo napunta sa larangan ng glass sculpture? Yun, hindi ko matanda. Kasi ang natapos ko nga architecture. Di ba? Pero if you think of, then I practice with Isidro Arguelles, magandang practice ko. Kaya lang ang unang panahon, maski yung ginawa nga ni yung TV Picache, yung ginawa ni Locke ni Nakpil, yung glass dyan at saka steel. Ang glass is very important sa architecture. Kaya nung gumagawa ko ng architecture, gumagawa ko ng sarili, mahilig ako maggawa ng mirror, magpapalaki ng space. So, yun. Ang una kong trabaho, from painting, gagawa na ako ng building. Sabi ko, 15 stories, sabi ng isang kuryente ko. 3 kliyente ko pa, 3 ako lang lahat ng gumawa ng bahay niya sa Green Hills. Sabi niya, Ramon, nagbili ko ito. Gawin mo ako ng 15-story building. That is my break. Sabi ko, wow, pag nagawa ko itong 50-story, yun ang sa architecture building hindi bahay Maski marami kang nagawang bahay, wala pa rin kailangan building. Di ba? Bigla nagmarsyalo. Nawala yung aking pangarap, yung nagawa. So, wala akong ginagawa ngayon. Gumagawa ako ng mga bahay ng mga kaibigan ko. Nawala ang mga kliyente ko. Well, napunta nga sa art. Doon sa art ngayon, papalitan ko yung art ko. Mag-a-artist kaya ako. Nag-painting ako sa glass. Walang nagpupunta nagawa ng placing painting sa glass. Yun, meron naman isang bumilib sa akin, nag-exhibit ako sa glass. Napansin ako ng marami. Yung glass ko, exhibit ko, very successful. Noong first days, mga 65% nabili. Pati ako nagulat din, di ba? After 2 years, pumunta ako sa sculpture. Kasi mas malapit ang sculpture sa akin. Kasi napansin ako ng Republic Dust, kasi sabi ng Republic Dust, I can see that you have potential. We would like to sponsor you. You can go wherever you want to go. Wala naman pupuntahan kundi Amerika at saka Europe. Sabi ko ganyan, wow, this is my chance, di ba? Sabi ko, babalik ako after one week. Pagbalik ko after 1 week, sabi ko ganyan, thank you very much, but I'm not accepting your offer. Kasi, it's a Republic Glass. It's a corporate. Or, maski may owner yan, corporation yan. So, later on, kung meron man akong magawa, meron akong utang na loob. Sasabihin, itong gawin mo, Ramon, pakapagbalik ko, empleyado na lang ako, di ba? Kaya nangyari sa akin, sarili kong kayod yan. Wala akong tapos sabi nila, tingnan mo itong glass na ito, Ramon, ito, titingnan yung glass, pagtitimpla, soda bite sand, ganito, lahat ng process.
Pero nakita ko ngayon na medyo makagawa ng glass na kaiba. Eh nakita ko yung kalit na tinatapo nila. Nakita ko, my God, dito ang gagamitin ko. Yun na sinumalang ko. Doon merong cutting, doon merong nagpapalis doon. Kanya-kanya. Pinakat ko. Nung makat ko, sabi ko, ayos ito. Ito ang simula na ng pag-agi gagawin. Yun, doon nagsimula doon. Wow. So, masasabi po ba na yung experience nyo dito ang naging training ground ninyo pang maging glass sculptor, sir? Yeah, wala akong, I didn't learn from anybody. So, ang napag-aralan ko, hindi yung libro. Tinatanong ko yung mismong nagtatanong, yung gumagawa. Maganda dito sa maputol to. Hindi, palta mo ng cutter yan, di ba? O, yun ang ganun nangyari yun. From hasa hanggang sa palis, ako mag-isa. So sir, saan po kayo kumukuha ng inspirasyon sa bawat likha o obra maestra na ginagawa ninyo? Let's say, sa pamilya. No? This one, ang pamilya ang title na ito. Di ba? Let's say, makita mo, ang anak ko, meron akong anak na pangalan, Naisa Exhibit. Kay Naisa, meron din akong exhibit na si Ningning. Yun namang 2 years yan, pinasuso ng mami niya. So sir, pag-usapan ho natin itong obra maestra nyo dito. Ang title po nito ay La Familia. La Familia. La Yeah. Familia. So sir, nung ginawa nyo ho ito, ano ang inspirasyon nyo? At pwede nyo ho bang explain sa amin yung pag-create nyo nitong artwork na ito? Yeah, kasi actually, dalawang kulay ito eh. Yung puro blue at saka yung parang puti. Di ba? Pero ito, magkadikit ito dito. Pero yung pagdidikit ito, hindi yung makikita. Anak ko ito, anak ko ito. Anak ko ito, anak ko ito. 4 ang anak ko eh. So ito, 1, 2, 3, 4. Yung isang babae, lalaki, ito yun. So, may kanya-kanya. Ito ako, tsaka yung misis ko. May ilaw ito sa ilalim. Kaya pala ito sir, La Familia, ito talaga ang inyong familia. Yeah. Na ginawa ninyo create na art. Yeah, sir. oo. Kakatuwa. Kaya pala siya din ang centerpiece ng ating exhibition ngayon, sir. So yung pong nasa likod, ano po yung kwento naman sa obra maestra na yan? Ito naman, parang, ano ito eh, mga building. Na tatlong parang magkakasama sila. It's either mountain or building. So sir, ito po, ano pong inspirasyon natin dito sa artwork na to? Ano pong... Yeah, katulad dito, para itong kabayo talaga. No? This is an abstraction of a man and a woman. It's a man, ito yung buhok niya. Itong buhok ng babae. Mas gusto ko abstraction eh. Kasi hindi ka nalilimit sa isang figure lang eh. Sir, ito naman pong sa aking tabi. Interesado po ang ating mga kapadayon. Tinatanong po nila kung ano po ang proseso ng paggawa ng isang sculpture na tulad nito at kung gaano po katagal ang isang obra po ninyo. Ito, clear glass ito. Kaiba ito sa Republic glass. Opo. Ito imported nito. Kinakat ko yan. Pagkatapos ng cutting ng grind, ligay ko niyan na let's say, pagtingin mo rito, hindi masyadong lampasan. Kasi pag hindi ko nilagyan ng block dito, hindi ko gawing frosted dito, magiging lampasan ng tingin mo. So ano pong inspiration natin dito sa particular na obrang ito? Abstract lang ito. Abstract. Abstract na form, nakita mo, puro patindig lang. Opo. Pero ito, ginagawa ito ng mga 1 month and a half to 2 months. 1 month and a half to 2 months. Yeah. Yun po sir, maaari pong itanong ang ating inspiration. Well, ito is abstraction also. As you can see, maganda naman ito. Ibang klase ring glass ito. Which is lime green na ibang klase. Opo. Let's say, may butas to na at saka madilim ito. Kung hindi ko madidilim, mabubutasan ito, madilim sa loob. Kasi ang light, ganito na. Kasi pagkuha ko ng glass, ganito na ito eh. Ngayon, pag masyadong madilim yan, hindi yung masyadong madidilim. Pag nalagyan ko ng butas yan, usually mayroong dumi doon, bubutasin ko yan, wala nang dumi doon, di ba? Pero, pumapasok ang light. Pagpasok ng light dito, nagliliwanag sa loob. Ito mas maganda kung malapit sa bintanan mo. Naglilight yan. Sir, ano pa po yung mga obra ninyo na nasa ibang bansa? Yung sinasabi mo yun, ito. Ginawa ko na 7 months. 7 months. Wow. This is 4 meters high. Japan. This is 2.5 meters. Ito naman, sumali ako sa Japan. Japan. Isa ako sa nanalo. 5 kami nanalo.
Ito isa doon. Ito yung exhibit. Ito naman, isinali ko sa Spain ito. Sinali ko sa Madrid. Nanalo ng first prize. Sir, curious po ako, ano po yung pinakamahabang panahon na ginugol nyo sa isang obra? Yun ang pinakauna ko ginawa. Mga 10 months kong ginawa yun. Yun ang Arcanum 19. Ngayon nandun ngayon sa pinahiram sa National Museum. Ngayon, nilagay nila sa National Museum of Natural Art, of Natural History. So nandito siya sa Pilipinas. Nandito sa Pilipinas. Sa At National least- Museum. Yes, mga kapadayon, Kapadayon. bisitahin ninyo yan pag meron Yeah, tayong oo. chance. Sir Mon, ito naman po yung ating kulay pink na sculpture. So, maaari po bang malaman ang kwento nito or ano po ang proseso nito? Yeah. Kanina tinanong mo ko yung green. Yes. Kung mas bakit ang maraming green, di ba? Ang green is because of the iron content of the silica. Tignan mo yung mga mesa mo, may green. Yeah. Mga bintana, green sa side. Pero pag example, lampas, pero green. Because the iron content, nagiging ganun. Ngayon, tatanggalin mo yung iron content, lalagyan mo ng silica, ng crystal, magiging lead crystal na. Kaya ito, ang kaiba nito, kaysa dun sa green, ito is lead crystal. Madaling katin, pero mahirap palisin. Kaya nagiging halos doble ang halaga ng paggawa nito kaysa kung ganito rin kalaki. Pero ano itong inspiration niya sa paggawa ng artwork na yan? Ito actually may parang babae ito, pero ano lang ito, form lang, di ba? Sir, ano pong mas mabigat? Kumbaga ganyan din kalaki. Yung glass po ba o yung crystal? Ang crystal mas mabigat. Mabigat siguro ng mga 30%. Meron po tayong museum. Di po ba ang Orlina Museum? Yes. Museo Orlina. Yes. Yes, sir. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan kung ano pong makikita natin dito sa museum natin? At kung saan po ito pwede mabisita? Well, sa Tagaytay, no? Malapit lang sa pagpasok ko ng Tagaytay, pagdating mo sa Santa Rosa, sa dulo noon, makikita mo ang Museum Orlina. Yan. Meron din akong sculpture garden doon. Doon makikita mo ang trabaho ko from 1976, 1977. Siguro sir, kami po sa Padayon, baka sakaling magkaroon kami ng pagkakataon na mabisita ang Museo Orlina. At sa ating mga kapadayon, bisitahin yung Museo Orlina, open na po ito sa Tagaytay. So ngayon sir, Yeah. Tignan mo sa... Meron silang saan po Facebook, Facebook account sir? Instagram, and Twitter. Yan. Meron Then, let's po. say, pumunta ka sa Tagaytay, hanapin mo Orlina Museum, makikita mo. Makikita mo na yun. So sigurado sir, marami sa ating mga kapadayon pagkatapos nito ang bibisita sa inyong museum. So sir, pwede ho ba tayo ngayong makahingi ng mensahe para sa ating mga artists, sa ating mga kapadayon, lalo na sa mga gustong sumunod sa inyong yapak? Ang kailangan dito is meron kang tiyaga. Sa akin, ako nagtiyaga. Hindi ako pumunta sa ibang bansa. Pero nung makita ng taga-ibang bansa ang aking trabaho, ako inimbita nila. So, ibig sabihin, huwag ka magmadali. Kasi dahan-dahan lang magagawa. Ang importante, meron tayong focus. Anumang trabaho o gulay, nakapokus ka sa isang bagay. Talaga nga naman kapag pinagsama ang talento, pagmamahal sa sining at pagpupusige, kahit na anong material ang ilapag sa harapan ng isang artist, ay magbubunga ito ng sining na maaaring ipagmalaki sa buong mundo. Panibagong kwento ng sining at inspirasyon ang muli nating natunghayan. Maraming salamat po, Sir Ramon Orlina, sa inyong oras at kwentong ibinahagi sa ating mga kapadayon. Muli tayo magsama-sama dito lamang sa Padayon! Padayon! Magandang hapon sa inyong lahat. Sa bahaging ito ng Padayon, sisilipin natin ang mga kaganapan sa prestigiyoso at inaabangang pagtitipon sa larangan ng visual arts, ang Manila Art Fair 2020. Magandang hapon mga kapadayon. Nandito tayo ngayon sa Foliage Maiden Series kung saan ating makikita ang mga obra maestra ni Sir Hermes Alegre at kasama natin ngayong hapon si Sir Jet Barile. Magandang hapon Sir Jet, welcome to Padayon. Bumati po tayo sa ating mga manonood. Magandang hapon sa lahat na nanonood.
Sir, ngayon po ay nandito tayo sa exhibit ni Sir Hermes para sa Yes. Manila Art. Maaari niyo ho bang ibahagi sa ating mga kapadayon ang inspirasyon ni Sir Hermes para magawa niyo po ang mga obra maestra na ito? Well, unang-una, ang ating tampok na artist ay fascinated siya or manghang-mangha siya sa female form. Tampok sa exhibit na ito ang foliage, kung saan makikita natin ang mga naggagandang Pilipina na napaligiran ng kalikasan. Ayun sir, so katulad po ng mga artwork na nakikita natin dito, meron nga siyang ipinapakitang kalikasan at saka yung kababaihan, no? Pero Tama. parang nakita ko sir, parang kulay brown talaga yung ginamit niyang kulay din sa ating mga kababaihan. Well, kasi gusto niyang makita yung kagandahan ng kulay kayumanggi. So sir, dito po sa artwork sinabi niyo yung pagbabalanse ng kalikasan at saka nung kababaihan. Yes. Bilang pong isang nabalitaan ko sir, kayo din ay isang visual artist Tama at po. isang guro, no? Yes. Kung meron ho tayong dadalhin dito mga estudyante at bibigyan sila ng art appreciation, paano po natin ipapaliwanag ang mga likha dito ni Sir Hermes? Pwede nating maipakita sa kanila ang contrasting element, which is yung ganda ng kulay kayumanggi ng ating subject, which is ang Filipina, at palibutan siya ng iba't ibang hugis at kulay ng dahon or kalikasan sa kanyang paligid. So sir, meron bang lalo bang na-enhance yung subject kapag paano po mas napapakita yung subject kapag ginagawa yung ganung klase? Mas tama po, dapat mag-complement sila. The elements should complement with each other, yung female form and the nature around her. Dapat hindi sila mag-clash. So parang nakikita nga natin dito sa artwork sir na example, parang habang pinapakita yung kulay ng kalikasan, parang umaangat yung kababaihan bilang isang subject ng kanyang art piece. So sir, yung bang mga nakaraang artwork ni Sir Hermes, ganito na ho ba talaga ang mga ginawa niya o mas iba po yung mga nauna niyang obra Since maestra? fascinated talaga siya sa female form, that is why tinawag itong maiden series. So for the longest time, marami siyang ginagawa na kagaya din nito, pero iba-iba din forma at iba-ibang background. Ayun, si Sir Hermes mga kapadayon, talagang inspirasyon niya ang kababaihan at ang kalikasan para sa paggawa ng kanyang mga obra maestra. So, ayan, sana dito sa araw na ito ay meron tayong natutunan sa inspirasyon na ginagawa ng isang artist katulad ni Sir Hermes para sa paggawa ng kanyang mga likha. Maraming salamat sir sa pagdalo niyo dito sa Salamat din. ating programa, Padayon! Dito sa exhibit na ito na pinamagatang The Divine Feminine ni Miss Marge Organo at Katrina Cuenca, tila itinatanghal naman ang mas malalim at sagradong kabuluhan ng pagiging isang babae. Isang malaking karangalan mga kapadayon na kapiling natin sa araw na ito ang isang kapwa ko Ilocana, si Miss Marge Organo. Ma'am, kumusta po tayo? Mabuti naman. If you ask me in Ilocano, nasaya at met. Ay! Ma'am, nandito po tayo ngayon sa exhibit ninyo sa Manila Art, The Divine Feminine. Pwede niyo po ba kaming i-walk through sa ilang mga pyesa na nandito? Ma'am, unahin po natin yung ito. Gusto ko po ito, makulay po siya at feeling ko nakadress kasi sila, very babae. Oo. Pwede niyo po ba akong bigyan ng konting kwento tungkol sa obrang ito? Actually, itong exhibit na ito, Annie, is mother and child. Dapat ito. So, gumawa ako ng mga figures ng mga babae because it's like Divine Feminine is the title. So, parang, what is the essence of a woman? Usually, pang Miss Universe. Yes. So, ang sa akin, kasi ang isang babae ay, ang essence ng pagiging isang babae, pagiging ina. So, most of the time, women are depicted in artworks as yung mother na nursing or parang nakaupo lang yung bata. For me, I want to depict the mother and child as yung bonding moments nila. Like, the daughter likes to copy her mom. If the mother is successful and she looks up to the mother, she wants to copy what she does. So, ganyan ang ginawa ko dito na, gaya-gaya lahat, position, damit,
everything. And for this one naman, mother and son, because my son just recently got married. So it's like, I feel that this is myself telling my son na, anak, ang pag-aasawa ay, advising him how to become a husband and a father. Malakas ang impact sa akin. Actually, the challenge of making all of this is to make an emotional depiction without other parts of the body. Actually, ma'am, nung kinakwento niyo sa akin, kinikilabutan ako. Nararamdaman ko siya. Iba talaga. Sabi ko, naalala ko tuloy talaga yung nanay ko. Yes, di ba? Yes. Kaya yun ang if you feel that way, parang feeling ko, successful na rin ako na kahit na walang facial expression kang nakikita, mga iba walang kamay, pero nakikita mo yung kasi when I work, I have passion in my work. Parang nilalagay ko yung sarili ko para every time na matapos ko ang work, sabi ko, ay, akin na lang yata ito. Ayoko na itong i-display. Ganon ang feeling ko. So, talking of display, napansin ko sa lahat po ba ng works ninyo, umiikot talaga? Yes, I have this exclusively manufactured for organoglass. Kasi parang if you put this in a corner, hindi mo na kailangan umikot. Right. Siya nang umiikot para sa'yo eh. Yeah. Para makikita mo lahat ang angle niya. Kasi pag tinitingnan mo ang work, ang special glass, if you look at glass, marami siyang reflection. So maganda siya tingnan sa lahat ng angulo. Iba-iba kasi ang itsura niya. If you look at it, mas kita colors. Change. Diba? Yeah. Oo, yun. Actually nga, wala na siyang kulay dito. Yes, oo. Maya-maya, may iba na naman yung kulay niya. Wow. Very, very nice. Organo glass. Yes. Ma'am, punta naman po tayo dito sa bandang dito. Yan, Okay. Curious po ako dito. Yeah, ito naman, namatay yung anak niya. So naging angel na lang siya. Kaya So, may pakpak. yes, oo. Okay. So maski na wala na siya, yung yung anak niya na namatay, dinadalaw pa rin niya yung mother. Wow. So emotion, this is so full of emotion. This Punong-puno ng exhibit. puso Yes, talaga yes, ito. oo. Ito rin naman po, Ito ma'am. naman yung bata sumasabit sa likod ng nanay. Yan, nakasakay Oo, siya. oo, yun. Yan. Ganon. Paborito natin gawin yan nung mga bata tayo, Yes, mga di kapatid. ba? Oo. Yes. So, Piggyback ride. Yes, iniisip ko lagi, ano bang ginagawa ng mag-ina pag magkasama sila, di ba? Maraming mga ginagawa mga mothers to their children na hindi usually na pinapakita sa mga artworks. Right. So, yan ang purpose ko ngayon. So, pag ikaw na nakatingin at nakikita mo at natatouch ka, parang successful na rin ako, pakiramdam ko. Yes, kasi nga naalala mo talaga, ito gawain namin ng nanay ko Yes, to, ng magulang. Oo. Ma'am, ito naman po, curious ako dito. Eto, Parang mga kakaiba rin ballerina siya. rin sila. I Yes. always love ballerina. Yung mga dancing women, Right. with their flowing gowns and everything. So, this is one of my favorite pieces kasi yung mga pag-bend niya, talagang sinadya ko yung mga gusto ko, yung sobrang bend. Gaano po katagal po usually ang ginugugol ninyo para sa isang obra katulad nito? Matagal po 'yan. That's why I always I must admit na I always need help. Kasi kung ako lang gagawa nito, siguro mga 1 taon akong gagawa nito kung mag-isa ko lang. The reason is, bawat isang kanto niyan, kailangan 6 na stages ang dinadaanan niyan. When you cut glass, it becomes opaque. So, paano mo siya mapapashine ng ganyan? Right. Meron mga iba-ibang parang hinahasa mo rin yan ng maraming beses. Bawat isang kanto niyan, ginagrind ng 6 na beses. That's how tedious ang paggawa ng isang bagay na ganito. Narigat, ma'am. Narigat. Ultimo, tirigat na nakunam. Wow! So, how long did it take you to do this, ma'am? Because I have help naman. Took me like a month and a half to finish that's this. fast. It's not bad anymore. Yeah. But then, dahil marami naman akong tumutulong sa akin, pwedeng pagsabay-sabayin ko silang gawin. So, I do this part and then, I move, maybe like with my 4 helpers, we can finish like, if this is 1 and a half, sabay-sabay na 1 and a half months ang bawat isa sa kanila. Wow! So, I was able to come up with so many pieces for this exhibit. Yan. So, ma'am, ano pong title ng ating piyesang ito? This one, I think, is Svetlana and Anna. Oh.
Parang Russian Russian, ballerina kaya sila. pala. Oo. Do you have a website that our kapadayons can visit? I have Instagram. Oh, perfect. Yeah. Pero since I'm not very techy naman, sometimes hindi ko na-upload. Pero the Gallery Rafael, they upload the pictures Okay. for me. So, yeah, they Instagram. take care of all of Okay, that. so Oo. Marge Organo is the handle. Yes. So yan mga kapadayon, huwag kaligtaang bisitahin ang Instagram page ni Ma'am Marge Organo. Padayon! Michael Cacnio is one of his generation's most prolific sculptors. Ang kanyang ama na si Angel Cacnio ay isa ring tanyag na pintor ng ating bansa. At ngayon sa kanyang exhibit na pinamagatang True Grit, binibigyang pugay ni Michael Cacnio ang ilan sa mga kilalang artista ng ating bayan. Ang kwento sa likod ng exhibit na True Grit ni Michael Cacnio. Okay. Si Michael Cacnio, matagal nang nagko-collaborate with his father, si Angel Cacnio, no? So, itong mga bagong collaboration niya ngayon with the national artist, ito yung mga ina-idolize niya. Mga idols niya yan eh. So, he wanted to have a collaboration with them, mga maliliit na mga, with, for example, Erlina, Alcuaz, and everything, para to show lang yung conviction ng kanyang mga trabaho. So, yun ang istorya niya. And so, after Mr. Angel Cacnio, so, ito ngayon ang ginagawa niya ngayon, which is very nice dahil pinapakita nga kung paano mag-prepare ng trabaho. For example, ito, nagpe-painting si Mr. Alcuaz, at saka kung ano-ano pang ibang works ng ating mga national artists. Maraming salamat po. Yay, mga kapadayo! Nakarating na nga tayo sa ating next stop sa pag-ikot natin dito sa Manila Art 2020. At kasama natin walang iba, kundi ang mismong Manila Art Fair Director, Ma'am Tess Rayos del Sol. Magandang hapon po, Ma'am. Magandang hapon sa iyo. Maraming salamat sa pagdalaw mo sa amin para makita ang magagandang artworks ng mga Pilipino. Nasa Padayon po ang karangalan na kayo mabisita ngayong taon. Yes. At syempre po, Ma'am, nandito po tayo ngayon sa gallery na kung saan kasama natin ang artworks ni Ginoong Romulo Gallicano. Yes. Ma'am Tess, maaari niyo po bang i-explain sa amin ang nilalaman ng painting na ito? Oo. Itong painting na ito na ang tinatawag na Apocalypse ay isa sa mga legacy paintings ni Mr. Gallicano. No? Pinapakita dito, kung makikita mo yung horses sa taas, yung 4 horsemen, ibig sabihin yung mga nagdadala ng katastropiya, ng kamatayan, ng disaster sa buong mundo, sila yung nagdadala niyan. But it's a biblical Armageddon. Okay? But maski na may dala sila, ang representation ni Mr. Gallicano ay hindi nababahala maski mahirap na mga tao, no? Meron pa ring tenderness, may pagmamahal, at kung makikita niyo maski na nasusunog na sila diyan, meron pa ring mga halaman na nabubuhay. And we have our Christ over on top. Okay? And that means hope for everybody. Yan ang ibig sabihin. Napaka-symbolic po ng painting. Yes. Isa sa mga talagang dapat puntahan o makita ng ating mga kapadayon dito sa Manila Art 2020. Ngayon po, Ma'am Tess, bilang pagtatapos, ano po ang ating mensahe ng pag-asa para sa ating mga kapadayon sa kabila ng pandemya? Yeah. Sabi nga ni Pope Francis, for all the artists,
lahat ng artists mag-continue to work at magpakita ng magandang trabaho dahil through arts, yan kasi ang soul ng atin, mga sarili. We can identify, kailangan nating makakita ng mga magagandang mga trabaho para hindi yung puro pangit yung nakikita natin. And so we can move forward. We can bounce back. So yun ang ibig sabihin. Kaya kami, dito sa Manila Art, nagpipilit kaming magpakita sa mga tao ng mga magagandang bagay para maka-bounce back sila sa pandemya na nangyari sa atin. At syempre po sa kabila po ng pandemya ay buhay na buhay ang Manila Art 2020. Isa pong malaking congratulations mula sa NCCA sa aming Padayon family. Maraming salamat po Ma'am Tess Rayos del Sol sa oras sa inyo ibinahagi sa amin ngayong hapon dito sa Padayon. Patuloy ang aming paglalapit ng kultura at mga sining sa inyong mga tahanan at mga puso. Hanggang sa susunod na pagkasama-sama dito sa Padayon! Mga kapadayon, siguradong busog na busog ang ating isipan, ang ating diwa dahil nalibot natin ang Manila Art. Talagang tunay na nakita natin ang galing ng mga artistang Filipino. O mga partners, sa paglibot natin sa mga exhibition, lalo na dito sa exhibit ni Sir Ramon Orlina, ano yung napili ninyong artwork na parang may connection sa inyo at talagang nung natignan nyo ay parang may connection sa inyo? Ako, mga partners, mga kapadayon, nung nakita ko itong piyesang ito, ang titulo kasi nito is Hearts of Content. So, sa shape pa lang makikita mo na inspirasyon, puso. Ayan, punong-puno siya ng puso. Malaki ang kahulugan dito sa akin kasi minsan we tend to forget what we have eh. We look at other things na, ay wala ako nun, dapat ako rin may ganon. We tend to forget what we already have. And this is like a reminder for me na we have to be content, we have to learn to look at what we have and to be happy with what we have and learn to be content with what we have. But of course, hindi doon dapat tumitigil. Siyempre, kung meron tayong gustong goal na dapat marating sa ating buhay, we have to strive hard for it. We have to be inspired to work hard towards that goal. Pero gustong-gusto ko to maliban sa kulay niya, ibang-ibang kulay. Malaki yung meaning niya, lalo na ngayon sa mga panahong ito, na kailangan nating bumalik sa ating kalooban. Diba? Madami tayong panahon para magmuni-muni at isipin kung ano nga ba yung meaning ng nagdaan na panahon, ang nagdaan na taon ngayon. At syempre itong pandemic na ito, ano bang naging lesson sa atin? So talagang napakalaki ng imprint na nabigay sa akin ng Hearts of Content na ito ni Ramon Orlina. Galing na galing sa puso, partner. Yes! Ang husay mo dun, partner, kasi nga malaki iyong puso. Parang lit nun, partner. Ako naman mga partners, gustong-gusto ko ang pink obra na to ni Sir Ramon Orlina. Bakit? Dahil ang pink, syempre ang paborito kong kulay na sumisimbolo sa aking pagkatao bilang isang miyembro ng LGBTQ. At syempre, proud ako doon. Dahil lalo na sa NCCA, talaga namang i-represent natin ang mga miyembro ng LGBTQ. At bukod doon, sinabi nga ni Sir Ramon Orlina na ito ay isang abstract. Nasa iyong pagtingin, perspektibo kung anong pakahulugan mo sa artwork na ito. So, maaaring ito isang babae, maaaring ito isang lalaki, maaaring din ito isang pagkain, o ito isang lugar o destinasyon o pangarap. So, kahit hindi perpekto ang buhay, kahit abstract ang buhay sa kasalukuyan, tingnan mo ng mabuti ang kagandahan ng buhay. At syempre dahil sa kagandahan yon, talaga namang gaganda ang iyong buhay bilang isang individual, bilang isang tao, bilang isang miyembro ng komunidad. Perfect, Nako, partner. panalo ka din Very dyan, lovely ang partner. cross ang ano, And my I, information. thank you. Perfect. Naku, parang hirap na hirap akong sabayan ng mga reflection niyo sa inyong mga artwork, mga partner. Ako naman, mga partner, syempre itong centerpiece, no? Yes. Itong La Familia ang napili ko. Kasi sabi nga ni Sir Ramon Orlina kanina, in-interview natin siya, ito talaga ang inspirasyon niya sa kanyang buhay, ang kanyang pamilya. No? At patuloy silang nagsasama-sama, ito siya at ang kanyang mga anak ay nasa paligid ng kanyang pamilya. Tulad ng pagdiriwang ng Pasko kung saan ang ating Mesaya, ang isang banal na pamilya, ang siyang dahilan ng tunay na selebrasyon ng Pasko. Ito ay nagre-represent sa atin ng mga Pilipino na tayo ay patuloy na magmahalan. Mga partners, natutuwa ako kasi nung tinitingnan ko itong artwork na Sir Orlina, sabi ko, parang may kapareho akong art piece na ito. Yes. Na naibigay sa akin ni Sir Orlina noong Pasko, nung panahon nasa AAP pa siya. So nung tinitingnan ko siya at kinikwento ni Sir na ito ay parte ng pamilya at binigay niya sa akin yung artwork na yun,
ako ay bilang isang pamilya niya na pumunta sa community, ako naman yung nire-represent siguro ng artwork na yan na sila ay bahagi rin ng buong komunidad ng kanilang pamilya. So mga kapadayan, sa araw na ito ng Kapaskuhan, bilang maging inspirasyon natin ang banal na pamilya, ang pamilya na ito, para tayo patuloy na magsama-sama at ipagdiwang at salubungan ang Mesiya para sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCA Official. Dito sa programang hatid ng NCCA at CCP, ugaliin kami samahan araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes tuwing 3:00 ng hapon. Maraming salamat sa pagtutok sa aming programang nagbibigay ng kaalaman. Sa programa nagbibigay ng kasiyahan. At sa programang nagbibigay ng inspirasyon. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na!